Linggo ng hapon, puno ng pamilya, birthday party at maliit na football team ang Farrell's Ice Cream Shop. Wala silang kaalam-alam. Ang tila inosenteng tagpo ay biglang naging trahedya ng isang eroplano mula sa kalapit na paliparan ay sumalpok habang natatakot ang mga saksi. Lumihis ito ng direksyon papunta mismo sa punong tindahan. Perpektong araw ng taglagasyon para sa Golden West Sport Aviation Air Show. Sa 2 araw na event, tampok ang static at aerial na exhibition na experimental at antigong eroplano. Isa sa mga tampok na eroplano ay ang muling inayos na Canadian F-86 Saberjet, isa sa mahigit 340 eroplano na ginawa para sa labanan noong 1953. Ginawang drone ang sobrang Saber para sa United States Army at ginamit sa missile testing, pero may ilang pa ring lumipad sa pribadong may-ari. Si Richard Bingham, 36 direktor ng maliit na kumpanya ng abyasyon, ang muling nag-ayos ng jet matapos itong maimbak ng 10 taon. May higit 2,000 oras ng paglipad si Bingham pero wala pang 4 na oras sa Saber na naging dahilan ng isa sa pinakamalalang sakuna ng bansa sa pagitan ng eroplano at lupa. Maaga nung araw na yon, nagpakitang gilas ng mababang lipad at akrobatikong galaw ang eroplano sa paliparan. Pagkatapos ng matagumpay na pagpapakita, naganda ang piloto sa paglipad pabalik sa Auckland. Samantala, sabik na hinihintay ng mga pamilya sa bayan ang malamig at masayang linggo na puno ng sorbetes at panghimagas. Wala pang 1 milya mula sa paliparan, mahigit 100 katao kasama ang Sacramento 49 ers Little League football team ay nag-e-enjoy sa malamig na pampalamig. Ang Farrell's Ice Cream Shop sa Crossroads Shopping Center ay nasa dulo ng runway, kaya't nagbibigay ng kapanapanabik na karanasan. Habang pinapanood ng mga kumakain ang mga eroplano mula sa paliparan, sinimula ni Bingham ang pagtaksi sa runway. Sanay siyang mag-take off mula sa 10,000 talampakang haba ng airstrip, pero ang nasa Sacramento Airport ay mas maikli na may sukat lamang na 5,000 talampakan. Para sa makapangyarihang Sabri, hindi ito dapat maging problema, pero kung baguhan ng piloto, maaari itong magdulot ng sakuna. Pinanood ng mga saksi habang bumilis ang takbo ni Bingham sa tarmac. Una, umangat ng 2 talampakan ang jet bago bumaba at bahagyang bumagal na nakataas pa rin ang ilong nito. Nangyari ito mga 3,500 talampakan, pababa ng runway ilang segundo ang lumipas at may natitirang 1,500 talampakan pa sa runway, muling bumilis ang Saber sa 100 at 60 milya bawat oras at tila lumipad ulit, umangat na mga 5 talampakan mula sa lupa. Agad naging malinaw na hindi makakakuha ng sapat na taas ang piloto kaya sinimulan niya ang proseso ng tinagihang paglipad. Isinara niya ang throttle, bumalik sa lupa at nagpatuloy ng diretso, sinusubukang pabagalin ng eroplano. Pagkatapos, sunod-sunod na trahedya ang nangyari. Habang mabilis pa ring tumatakbo, nagpatuloy ang eroplano sa airstrip hanggang maubos ang simento. Hindi ito napahinto, lumampas sa runway at umakyat sa pila-pil bago bumangga sa bakod na kadena. Napunit ng metal na bakod ang mga tangke ng gasolina at agad sumiklab. Habang bumabangga sa 4 na linya ng Freeport Boulevard, tumama ang Saber sa dumadaang sasakyan. Dahil sa lakas ng puwersa, natulak ang kotse at bumangga ang eroplano sa ilang nakaparadang sasakyan sa parking lot ng shopping center. Naitakip na lang ng piloto ang kanyang muka. Sa huli, bumangga ang jet sa pader ng party room ng Farrell's Ice Cream Shop at doon huminto. Nakita ng mga saksi ang naglalagablab na pagsabog na umabot ng 10 talampakan. Makalipas ang ilang sandali, tuluyang nilamon ng apoy ang harapan ng tindahan. Agad rumusponde ang lokal na bumbero kasama ang airport crash crew at United States Air Force personnel na malapit nang dumating sila sa magulong eksena. Makalipas ang ilang minuto, makapal na itim na usok ang umakyat mula sa gusali, mga nasunog na sasakyan ay nakahandusay sa gilid at nagkalat ang mga biktima sa gitna ng guho at apoy. Kahit may sprinkler ang pylor, tinupok pa rin ng apoy ang harapan at paligid. Dito nagbangga ng eroplano at mga sasakyan. Dahil sa sunog at pagguho ng pader, nilabanan ng mga bumbero ang init at panganib para maabot ang mga nakaligtas. Dahil sa tindi ng init, nasunog ang pintura ng mga sasakyang 60 talampakan ng layo. Ang lakas ng pagsabog naman ay nagpabagsak sa mga manikin sa bintana ng katabing tindahan. Nang makita ng mga nanonood ang usok mula sa pagsabog sa airshow, tumakbo sila sa lugar ng pagbagsak. Isang nakatatanda ang namatay ng mabangga ng trap habang nagmamadaling pumunta sa lugar. Akala niya ay nasa parlor ang mga apo niya, pero wala sila roon nang maganap ang aksidente. Ibang bata ang naroon.
Si Kerry Frances McCluskey, apat ay naggiriwan ng karawan ng kaibigan kasama ang kakambal niyang si Christy. Tuwang-tuwa ang kambal nang ihain sa kanila ang sikat na putahe ng Farrells na may engrandeng presentasyon sa stretcher. Pagdating ng malaking Sunday, bigla silang nakarinig ng malakas na kalabog at napalibutan ng dilim at usok mula sa bumagsak na sasakyan. Iyon na ba ang huling beses na nakita ni Kerry ang kakambal niyang buhay? May nakakakilabot na salaysay ang mga saksi tungkol sa nangyari sa loob ng Farrells Ice Cream Shop. Ayos lang ako hanggang sa makita ko ang apoy at saka ko inilagay ang kutsara sa bibig ko. Pagkatapos, hindi ko pa nasuri ang pagsabog noon. At lumipat ako sa susunod na upuan, yun lang ang natatandaan ko. Pagkatapos, naglakad ako sa ibabaw ng mesa. Hindi ko mahanap ang tatay ko, pero kasama ko ang iba ko pang mga kapatid na babae at lalaki. Hindi pa nila natatagpuan ang nanay namin. Mga 17 bata mula sa 49 ERS ang nakaupo malapit sa harapang bintana, nakatanaw sa dulo ng runway. Nang gumangga ang jet, winasak ng impact ang pader at naitulak ang mga bata sa kabilang bahagi ng silid. Karamihan sa mga biktima ay natagpuan sa guho sa lugar na iyon at maging ang mga bihasang tagapagligtas ay nahirapan sa paghahanap ng mga nakaligtas. Hinila ng mga emergency responder palabas ang mga tao mula sa nasusunog na parlor at tumagal ng ilang oras ang pagsagip. Sa kabila ng matinding init, nagtayo ng pansamantalang opisina ng coroner sa paradahan. Sa isang himala, nailabas ang piloto mula sa wreckage na buhay, may bali sa braso at mga sugat sa muka. Paulit-ulit siyang nagsabi, "Pasensya na, pakitulungan po mailabas ang mga tao." Ang mga nakaligtas na agad dinala sa mga kalapit na medical center ay nagtipon-tipon sa mga pasilyo dahil walang sapat na kagamitan para tugunan ang sakuna na ganoon kalaki. Kaya maraming biktima ng paso ang dinala sa San Francisco o Los Angeles para maalagaan. Habang inilalabas ng mga bumbero ang mga katawan mula sa guho, naging malinaw na isa ito sa pinakamalalang sakuna sa himpapawid sa kasaysayan ng California. Ang tunay na lawak ng trahedya ay malalaman lang kapag nakuha na lahat ng katawan, lalo na sa pinakamalalang bahagi ng aksidente. Nakaligtas ang isang 8 taong gulang na bata sa aksidente, pero namatayan siya ng 9 na malalapit na kamag-anak, kabilang ang magulang, mga kapatid, lolo't lola at mga pinsan. Pagsapit ng gabi, mayroon ng 28 tao na nangangailangan ng medical na atensyon. Pagkatapos ng aksidente, maraming tanong ang naiwan na walang kasagutan. Masusing inimbestigahan ng National Transportation Safety Board ang bumagsak na eroplano, sinuri ang bawat bahagi at natuklasan ng mga awtoridad ang nakakabahalang pagkukulang. Sa pagdinig, ibinahagi ng piloto ang kanyang karanasan nung trahedya. Ayon sa piloto, normal ang lahat habang tumatakbo sa runway at nag-take off. Ngunit napansin niya ang kakaibang pagyanig sa ilalim ng upuan niya. Nag-alala siya at naisip tumigil sa paglipad, pero nagdesisyon munang maglanding at magpatuloy pag humupa ang pagyanig. Alam niyang limitado na ang runway, pero naniwala pa rin siyang makalilipad ang eroplano. Nag-alala ang instruktor ng piloto sa kakayahan ni Bingham na matutunan ang sabre kahit 3 tuldok 5 oras pa lang siyang may karanasan dito. Hindi tumutol ang instruktor sa sertipikasyon dahil inaasahang magpapatuloy pa siya ng pagsasanay. Naitala ni Bingham ang 2,085 oras ng paglipad sa logbook niya. Sa mga iyon, 342 oras ang nakalista bilang oras ng paglipad sa mga jet, particular sa Learjets. Bagamat nakakatulong ang jet experience sa mabilis na reaksyon, magkaiba ang paghawak ng Learjet at F-8 Sabre. Pinapayagan ng Learjet ang agresibong pagyuko ng ilaw ng eroplano sa take-off. Gayunpaman, ang disenyo ng F-8 ay nagiging sanhi ng madaling pag-stall kapag masyadong mabilis at mataas ang pag-angat ng ilaw ng eroplano. Napagpasyahan ng mga investigador na ang sobrang pag-ikot ng eroplano sa take-off ay isa sa mga dahilan ng aksidente. Ayon sa ulat ng National Transportation Safety Board, naging salik din sa insidente ang mga visual na palatandaan. Sanay si Bingham mag-take off gamit ang jet mula sa 10,000 talampakang runway ng Oakland na napapalibutan ng San Francisco Bay na may walang hanggang visual na abot-tanaw. Sa kabilang banda, ang runway sa Sacramento ay kalahati lang ang haba at napapalibutan ng mga hadlang tulad ng puno, gusali at tangke ng tubig. Ang mga salik na ito at limitadong visibility mula sa cockpit ay maaaring nagdulot ng pagmamadali sa take-off na posibleng nagresulta sa sobrang pag-ikot ng eroplano.
Kinumpirma ng ulat ng pasado sa safety standards ang eroplanong pandigma at sertipikado ang piloto. Ngunit may malaking kakulangan sa pag-certify ng eroplano at autorisasyon ng piloto. Ngayon, ipinagbabawal na ng FAA ang mga dating military jet na lumipad sa ibabaw ng mataong lugar nang walang pre-approved na ruta at mahigpit na ipinapatupad ang pagsusulit sa kakayahan ng mga piloto. Sa bagong pamantayan, hindi sana pinayagan si Bingham magpalipad ng eroplanong pandigma. Nagsampa ng kaso sa korte ang pamilya ng mga biktima laban sa may-ari at operator ng eroplano. Umabot ng halos 4 na taon ng paglilitis bago nagkaroon ng kasunduan noong 1976. Sa insurance policy ng mga nasasakdal, nakatanggap ng dolyar. 5 milyon ang pamilya ng mga biktima na hahatiin sa kanila. 22 ang nasawi sa trahediya. Ang pinakabata ay 2 taong gulang lamang. Marami sa mga nasawi ay konektado sa Sacramento 49ers Little League. Marami ang namatay dahil sa matinding paso o paglanghap ng usok sa sunog. Pinalitan ng Sacramento Public Safety Center ang Crossroads Shopping Complex at Memorial Park na ngayon ang dating pintuan ng Farrells. Panurin ang susunod na episode. Kung interesado ka sa video, paki-like at magkomento para suportahan ang channel.